Anyway, dahil nga po dyan sa pagbabanta ni Senadora Leila de Lima, dumako tayo sa sagot ni Bato de la Rosa. Dumako tayo sa sagot ni Bato de la Rosa, mga bossing, no? Sagot niya to doon sa sinasabi ni Kerwin Espinosa eh. Oh. Sagot niya to doon sa sinasabi ni Kerwin Espinosa na idamay daw, sabi ni Bato, si Senador Leila de Lima. Oh. Ito ang sagot, mga boss. Bato de la Rosa sa mga Oh, ayan. Ito pakinggan nyo po, mga kababayan. hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umamin na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuerna na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Yan. Bakit kailangan ko pa siyang takutin? Para umamin na public knowledge naman sa Albuera na drug lord siya. Sabi, ito po ay patungkol kay Kerwin Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. ang umamin na kapwa sila nasa drug business. Sa panayam sa telepono kahapon, tinawag pa ni Senador de la Rosa na sinungaling ang nakababatang Espinosa. Paliwanag pa ng senador na nooy hepe ng Philippine National Police, isang beses lang niya nakausap si Kerwin nang puntahan niya ito sa kulungan. Ito ay upang kumpirmahin lang kung totoo ang inihayag ni Kerwin sa pagdinig sa Senado na tumatanggap noon sa kanya ng pera si Police Colonel Jovi Espinido. Kinagabihan nun, after the hearing, pinunta ko siya doon sa AIDJ. Tinanong ko kung totoo ba yung sinabi niya. Ay sabi naman niya, masama lang daw loob niya dahil pinatay yung tatay niya sa loob ng kulungan. Kaya niya nasabi yon. Ang totoo daw ay kapag tinitext niya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang kuha niya, sabi niya. So yun lang ang so kung na-satisfied ako doon sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang gabi na yun, nag-usap kami at wala na kaming pinag-usapan. Itinanggi Eto, may tanong si Sir J. Oleb, drug lord, pero pinalaya sa panahon nila, di pinatotohanan lang na maliit lang. Ay, totoo po yan, mga bossing. Sabi ko nga ho sa inyo sila din po ang kumukontra doon sa mga pinagsasasabi po nila. Di ba, Ma'am Kawamura Dayanara at Rego Adventure? ni Senador de la Rosa ang umano'y pagpilit niya kay Espinosa na idawit bilang drug lord protector ang nooy Senador Leila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Ayon sa former PNP chief, walang kinalaman ang hanay ng pulisya sa case build-up at paghahain ng drug cases laban kay De Lima dahil hawak lahat nito ng Department of Justice o DOJ. Wala rin anya siyang ideya tungkol sa drug business ni Lim at dating PNP General Vicente Loot. Dagdag pa ni Senador de la Rosa, si Kerwin Espinosa lang ang nagsabi na kumukuha siya ng supply ng iligal na droga kay Peter Lim at General Loot. Wala rin anya siyang motibo para idawit lalo si General Loot na isang kapwa PM Mayor. Asher Kadapan Jr. Kasi nga baka sabi ni Kerwin Espinosa may utos nyo nga daw. At syempre kapag kayong sinabi nyo na pati yung pamilya damay, ano pa expect nyo? Talagang susunod na lang at susunod yun. Di ba? Ang isang sigurado lang ako dito, talagang kapag tapos ng eleksyon o baka hindi pa matapos ang eleksyon, baka nagbabalot-balot na din po etong si Bato de la Rosa. Ito pa mga kababayan, kaduktong nitong pangalawang topic natin. Panoorin nyo po yung salaysay ni Kerwin Espinosa. Madami pong taong nadadawit talaga at dinadawit no? Ako ng around 11 p.m. or more or less, sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti. Uy, Land Cruiser! Yun ang gusto ko, mga kababayan. Yun ang pangarap ko. Dati, nung nandiyan ako sa Pilipinas, sa Toyota Pasig, bumili ako ng Fortuner doon Fortuner na V-Variant, alam ko 2018 model, kung di ako nagkakamali.
Paglabas ko, di syempre, ilalabas na yung sasakyan. May nakita akong Land Cruiser na kulay puti. Ang ganda! Sabi ko, okay to, ang ganda nito ah. Tinanong ko, magkano yung ganito? Yung Fortuner, 2 milyon lang ho eh. Yung Land Cruiser, 5.7. Sabi nung ano namin, 5.7 po. Gusto nyo, sir, yan na lang, may stock tayo dyan. 5.7? Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi, masaya na ako doon sa binili ko. Ano ko ho yan? Pangarap ko yung Land Cruiser. Pampolitiko talaga yan eh. Na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng 2 mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim, at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. At babanggitin pa dyan, pati pamilya dapat. Isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Yun, di ho ba, mga bossing? Grabe. Talagang ikaw naman, mapapaawit ka o mapapakanta ka doon sa kantang gusto nilang ipakanta sa'yo. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Yun po yung piano. Ano? Yun yung pagpapiano na. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbebenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. Naku, humingi pa. Itinuro, pati yun, itinuro pa, humingi ng tawad kay Presidente. Grabe. So, ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte. Talagang yun yung maiisip mo, gawin na lang po kung ano yung pinapasabi nila no? Lalo na kapag ka merong iniwan sa utak mo na isa sa kapamilya mo, may mangyayari din. Bukod sa'yo, isa sa kapamilya mo, may mangyayari din. Kung yung tatay nga po, mga bossing, saan po nategi yung tatay niya? O biruin mo na lang. Imposibleng magkaroon ng ganung krimen doon. Tapos doon pa daw ng laban. Nabigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman.